Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Yon. Good morning. Pwede mo sabihin sa katabi mo, good morning. And gusto ko po sabihin sa inyo, it's nice to be back. Yan. So, yun lang po. And let's go to the message of our word today. Can we all stand up? Let's read the word of God in Ephesians chapter 1, verse 1 to 14. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalagan na niya tayo para maging mga anak at sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon, ang plano niya pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na ayon sa plano niya sa kalooban. At ayon nga sa plano niya noong panguna, pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Kayo man ay napabilang na kay Kristo na marinig nyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsasampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papurihan siya. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa doktrina ng kaligtasan. Dalangin namin bilang mga mananampalataya mo, maunawaan namin ang kahalagahan o yung spiritual blessing na aming na-receive, which is eternal life through you. Help us to understand what is the effect also of being saved or understanding on what you did on the cross. Teach us and help us, God the Holy Spirit, to live a holy life here on earth. In Jesus' name we pray. As everybody say, Amen and Amen. So, nasa ikalawang yugto po tayo ng ating serye na about what shape us. So, napakahalaga po ng atin pong pinag-uusapan kasi ito pong seryeng ito ay we talk closer for the important doctrine na meron po tayo sa atin pong movement. Mahalaga po na maunawaan natin, maintindihan natin yung doktrina na meron tayo because it is important. Again, yung statement of faith na meron tayo, ito po nakalahad yun. Kaya nung last year, pinag-usapan po natin yung 6th part ng ating doctrine about God, creation and fall, Jesus, gospel, Holy Spirit, and church.
Ngayon naman po, yung kasunod na itong ating pong week na to, 6 weeks natin pong pag-uusapan. Last week, pinag-usapan natin about doctrine of Scripture. Now, we will talk about salvation, mission, sacraments, sanctification, and the second coming. So, ito po yung ating statement of faith. So, mahalaga po yung ating doktrina. Why it's important? Because it shape us. Truly, kung ano po yung ating pong pinaniniwalaan, ito po yung humuhubog sa atin. Last week, pinag-usapan natin about scriptures, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, na ito ay nagmula sa Panginoong Diyos. That's why ito yung batayan na meron po tayo. Ngayon naman po, pag-uusapan naman po natin about salvation. So, tanungin ko po kayo, pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, ano yung pumapasok sa ating isipan? Sige nga, meron ba dito? Pwede bang i-share mo sa katabi mo, pagka sinabing kaligtasan, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Meron daw pong 3 bagay. Una, yung transactional mindset. Pagka sinabing transactional mindset, something they need to do good things or follow rules to earn salvation. Yung transactional mindset, kailangan mo daw gumawa ng mabuti para ikaw ay magkameron ng kaligtasan. Sino dito merong katabi ka na mukhang gumagawa ng mabuti? Meron. Some thinking naman is about avoiding punishment. Pagka pinag-usapan ng salvation, ito daw yung ibig sabihin niya, parang to avoid the punishment. Some see salvation mainly as a way to escape punishment after death, focusing on avoiding hell but missing the joy of transformation and brings out. Yung iba po, yung avoiding punishment, they get the salvation o tinanggap nila yung kaligtasan para hindi sila mapunta sa impyerno. Pero yung paggawa, yung totally transformation, parang walang nabago. Ito yung sinasabi, Kristiyano sa uso, pero hindi sa puso. The way they live, walang nagbago, pero pinangangalandakan nila na sila ay ligtas. Third is philosophical idea. Some might see salvation as a symbol for finding inner peace or personal growth with the Christian understanding of Jesus' sacrifice to sin. Yung isa philosophical lang, na ito yung mga nagsasabi na pagka naging Kristiyano ka, magiging maganda ang iyong buhay. Wala ka nang iisipin na kung iyayaman ka. Iyayaman ka. Di ba yung mga gano'n? So, but for us, wala po tayo sa 3 view na yon. What we have is what we believe into the scripture in the Bible. That's why ito po yung statement of faith natin about salvation. For us, it's about what we believe in the scripture. Ano ba sila sabi ng salita ng Panginoong Diyos? Hindi po ito kung ano lang sinabi ng tao, but ito yung sinabi ng salita po ng Diyos. That's why we come up for our statement of faith like this. What do we believe about salvation? We believe that salvation, plan in eternity, and promise throughout Scripture. Pagpasensya nyo na, medyo nagbibinata na ako. Is God's gracious act of rescue whereby He delivered lost and simple people through faith in Christ's redemptive work. Because of His great love, God makes people spiritually alive in Christ through generation by the Holy Spirit. By grace, God forgives and justifies people through faith, apart from works, conferring upon when all the benefits of the union with Christ, including the gift of God's righteousness, that indwelling Holy Spirit, and adoption into His family.
So, this is the statement of faith that we had. Kaya po, ang kinuha po nating verse ay yung Ephesians 3 to Ephesians 14. So, for all of us, when we read Ephesians 1, ito po yung kinakausap ni Pablo, yung mga taga-Epeso. At nung kinausap niya po yung mga taga-Epeso, sabi niya doon, greetings to the saint. Sinasabi niya, pagbati sa mga santo. Sino dito alam mo na ang santo ay it is a believer of Christ. Once you accept Christ as Lord and Savior of your life, we call ourselves as saint. Sa iba, ang katuruan, pagka namatay ka na at gumawa ka ng maraming kabutihan, kaya ka nagiging santo. Pero dito po, sa atin, sinasabi sa Biblia, that the saint is the one who believe in Jesus, who accept Jesus Christ as Lord and Savior. That's why all of us, you can call me Santoron. Parang pangit turon, Santoron. Or yung katabi mo, a saint. Yung salita po nito, in-address po ni Apostle Pablo to sa mga santo, sa mga believers. At hindi lang po yon, itong sulat niya po ito is about the spiritual blessing. Sinasaad niya sa mga mananampalataya na kung ikaw ay nagkameron ng ugnayan kay Kristo, meron kang matatanggap na spiritual blessing. Sino dito may katabi ka, alam mong blessed na blessed? Sino dito you consider yourself also that you are blessed? And sabi ni Pablo, there's a spiritual blessing na ibinigay ang Panginoong Diyos sa mga tumanggap kay Kristo. But for all of us, bakit pinapaalala ni Apostle Pablo to? Bakit? Kasi po, nandun na po yung point na nalilimutan nila kung gaano kahalaga yung kaligtasan na natanggap nila sa Panginoong Jesucristo. They think that ang blessing ay hindi lang, ang spiritual blessing ay parang material things. They think the spiritual blessing ay yung pagka nakatanggap ako ng magandang biyaya, pagka ako ay nagkameron ng success in life, pagka ako'y wala ng problema, pagka maganda na ang kalusugan na meron ako. Pero sabi ni Pablo, hindi material blessing ang pinapaalala niya sa mga taga-Epeso, but he remind the Ephesians na kung nagkameron ka na ng unity in Christ, nagkameron ka na ng magandang relasyon sa Panginoong Jesucristo, meron kang tinatawag na spiritual blessing na to. And this spiritual blessing ay hindi matatanggap ng walang pananampalataya kay Kristo. At ano ba yung mga spiritual blessing na sinabi niya dito? Talking about God chose us, God adopt us, hindi lang tayo in-adopt niya, there's also a redemption na binigay niya po sa atin. At this is a good thing of having a salvation in God. Salvation is the sum total of everything God did for us to deliver us from our lost condition in sin and bring us into the right relationship with Him. Ang kaligtasan po, ito po ay yung kabuuan ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin upang iligtas tayo mula sa ating nawawalang kalagayan at kasalanan dahil tayo sa tamang relasyon sa Kanya. Lahat po tayo ay walang kakayanan para magkameron po tayo ng kaligtasan. Tama po ba? Sabi po sa Bible, for all have fall short to the glory of God. Lahat daw po ng sangkatauhan ay merong nagawang kasalanan sa Panginoong Diyos. At dahil po meron tayong kasalanan, sabi din po sa Biblia, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. That's why all of us, the Bible tells us, wala po tayong kakayanan para maligtas. Hindi po sa good looks. Tiyan mo kayo katabi mo, palagi mo sa good looks. Hindi po.
Sabi ni Daddy, hindi po. But it's all about all the total works of Christ. Dito po sa Ephesians 1, isinaad din po ng Panginoong Diyos about the Trinity. Yung ginawa po nung one God in three distinct person. God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. So, salvation is the work of God's grace, and it is received by faith alone. It is the act of God by which He pardon all of our sins, accept us righteous before His law, and grant us a new life by the Holy Spirit. So first point po na gusto ko pong ipunto, God has a plan of redemption for all humanity. Ang Diyos ay may plano na pagtutubos sa lahat ng sangkatauhan. In Ephesians 1 verse 4, bago pa man likhain ang mundo, pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. God has a plan, salvation for eternity. Sabi po niya dito, before pa likhain ang mundo, pinili na niya tayo. Pagka sinabing pinili, ang sarap pong pakinggan na ito pong ginawa ng kaligtasan ng Panginoong Diyos ay pinili niya po ang mga maliligtas. Medyo theological Sabi ko kay Mark, ang hirap naman ng topic natin. Pero, look, sabi dito, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo. And this is the number one spiritual blessing na sinasaad ni Pablo, na yung pagpili sa'yo, it is a spiritual blessing na ikaw ang makatanggap at makasumpong sa grasya, sa pagmamahal ni Kristo. It's not a random o hindi dahil tinanggap mo siya, but ikaw mismo ay pinili niya. Every time may basketball po, ako gusto ko lagi, napapunta ako doon sa magaling na team. Bakit gusto kong mapunta doon sa magaling na team? Eh syempre sigurado ang katagumpayan. Sigurado ang winning. Pero sometimes, sasabihin nila, ay wag ka na sa amin, doon ka na, magaling ka naman. Binuulan niyo pa ako, ayaw niyo lang ako kakampi, parang gano'n. Do you feel rejected na? Sino dito na-reject na? Chinat ka, ang tagal mong kachat. Tapos nung meet tayo, who you? Parang gano'n. Or sama may mga project or something or about love life, pwede rin. Na-reject ka, wag ka na. Ang sakit po nun. Pero sabi ng Diyos, number one spiritual blessing that we have as a Christian, pinili ka niya. You are chosen bago pa likhain ang mundo. And this is how amazing it, parang gano'n. Paano ako pipiliin ng Diyos? Ako naman hindi pa ako nililikha, tapos nililikha pa ng mundo, pinili na ako. And that's how amazing lalo ang Panginoong Diyos. Kasi He is a God who is omniscient. He knows everything. He knows all. Even lahat tayo alam niya. Kaya doon sa mga tumanggap, pinili po tayo ng Diyos para sa kaligtasan na meron tayo. He chose you. Sabi ko nga, every time may nagme-message sa akin nung nasa hospital ako, lagi ko sinasabi, salamat po, I feel love. Kasi medyo kulang po ako sa pansin parang gano'n. Pero ako, when I read this message, it is God who chose us. Yung kaligtasan na meron po tayo, sa wakas parang basta-basta na lamang. Pero bago palikhain ng Diyos ang mundo, He chose us already. Pinilano na ng Panginoong Diyos ang kaligtasan na meron tayo. Alam na ng Diyos na magkakasala si Eva at si Adan.
At hindi lang niya alam na nagkasala si Eva at Adam, kailangan magkameron ng sacrifice para sa kasalanang nagawa ng tao. Alam na niya na ang Panginoong Jesucristo ay dadanas na matinding pigati, matinding pasakit sa cross ng Kalbaryo para tayo ay magkameron ng kaligtasan. That's why it's not because of us, not because of our good things, it is because of God's plan to all of us. Paul says that God chose us to emphasize the salvation depends totally on God. But sinabi po dito na He chose us para ipakita na tayo po ay naligtas dahil sa ginawa po ng Panginoong Diyos. It's not about us, but it's about God. That's why dito, before the foundation of the world, God's desire is for us to be holy and blameless. Because of the sin, ito na po yung meron tayo. Ito po yung ginagawa natin. But in the end, sabi daw po doon, there's a time and moment that we will become holy and blameless. God shows us, God set us apart to live holy and blameless. Sino dito, meron ka pang nagagawang kasalanan? Yan. Sino dito may nagagawa pang kasalanan? Ako po, 2 kamay nakataas na gusto ko pong ipabatid, ipaunawa na ako po ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. But because God chose me, sabi doon, darating, before the foundation of the world, God desired for us to be holy and blameless. Natutuwa ka ba nung nakatanggap ka ng salvation sa Panginoong Diyos? Nung naintindihan mo yung katotohanan, yung truth, totally there's a renew that happened into your mind. Nabago yung isipan mo. Na dati yung akala mong mali, na tama, ngayon nakikita mo na ito'y mali. There's a desire of your heart to change. There's a desire of your heart na gawin yung tama. Kanina po ay when we sing song about yung dwelling place, yung about holy, holy, holy. Iyak na ako kay Lord. Sabi ko, parang, sinabi ni Pablo, parang, we will receive the spiritual blessing from heaven here also in earth. As we receive the salvation of God, also, we na-realize po natin o naunawaan natin yung truth. That's why we living now a holy and blameless to the Lord. Yes, we're not perfect. Nandun pa rin po, nagkakameron tayong kasalanan. But there's assurance daw po that in time, yung katabi mo will become holy and blameless. Yes, there's already a justification. Pagka sinabi mong justified, because we accept Christ, what Christ did on the cross, na kumuha ng kasalanan, we've been justified. There's someone who paid the penalty that we had. His great power guarantees that we will receive the wonderful blessing promised to us through His Son, because of Christ, we are holy and blameless. So what is our application? Magtiwala po tayo sa plano ng Panginoong Diyos. Maintindihan po natin yung plano niya sa kaligtasan na meron po tayo. It gives us assurance na pwede po tayo magtiwala sa Kanya sa lahat ng area ng ating buhay. Kaya wag mong itanong, bakit sa lahat ng kasama ko dito sa trabaho, ako lang ang Kristiyano? Ipagkatiwala po natin sa Panginoong Diyos. If there's a persecution that happening now into your life, kung yung kaligtasan mo ay plano ng Diyos, ano pa yung buhay mo dito sa mundong ibabaw? Ang tanong, are you willing
to trust to our God who chose us. Live with purpose. Mamuhay tayo ng merong purpose. Tingnan mo nga yung katabi mo. Pwede mo tanungin mo sa kanya, ano yung purpose mo ngayon? Parang ganyan, bilang estudyante, anong purpose ko bilang estudyante? Bakit nakilala ko ang Panginoong Diyos? Ako bilang tatay, anong purpose ko bilang tatay sa aking mga anak? Bakit ako nakatanggap ng kaligtasan ng Panginoong Diyos? Bilang anak, bilang estudyante, bilang katrabaho, bilang lolo, bilang sa calling na tinawag sa inyo. Why you are a teacher, why you are a businessman, there's a purpose of God na ibinigay sa atin, which is to share also the gospel. God has a plan, a great salvation for everyone who trusts in Jesus. Second point, God gave graciously His Son for our salvation. Okay, sabi ko nga po kanina, is talking about the spiritual blessing. First spiritual blessing is about the salvation. And the second and third is about adoption and redemption. What Jesus Christ did, He gave graciously. God gave graciously His Son for our salvation. Pagka sinabi mong gracious or grace, it is unmerited favor. Something that hindi para sa atin, pero atin po itong natanggap. Hindi ka karapat-dapat, pero ikaw ay nakatanggap. Parang ganito. Wag naman po. Sino dito tumataya ka sa loto? Ito, hindi siya tumaya sa loto. Pero siya yung nanalo. Yun po ang ibig sabihin ng unmerited favor. Paano ka mananalo? Hindi ka naman tumataya. Di ba parang ganun lang, ano? Pero it is something that you are not deserved. But because of this grace, because of this love, because of this mercy, we receive. We receive the adoption and we receive the redemption of God to all of us. Parang pagkatinignan natin yung buhay natin, sabi ko pagkatinignan ko yung buhay ko, hindi po karapat-dapat na sabihin ko na ako'y ligtas. But because I understand the love of God, the grace of God, doon mo na maunawaan na ikaw ay binigyan ng pagmamahal na sobra-sobra ng Panginoong Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Ephesians 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Jesus' death paid the price, a perfect sacrifice for our salvation. Yung kamatayan po ng Panginoong Diyos ay binayaran po yung ating pagkakautang at hindi lang po yung ating pong kaligtasan. To speak of Jesus' blood is a way of speaking of Christ's death. Sabi niyo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nung panahon po yun in the New Testament, pagka po death ang pinag-usapan is about yung Christ, blood of Christ is yung blood of Jesus is speaking of Christ's death. And his death point to two wonderful truths: redemption and forgiveness. Yung redemption po in the Old Testament din, ito po ay yung was the price paid to gain the freedom for a slave. Kasi po yung time na yon, uso po yung slave. So para ka makalaya sa pagkakaalipin mo, kailangan may magbayad po nung iyong
pagka-slave. So pagka binayaran na po yun, ikaw po ay magkakameron na ng redemption o tinatawag na freedom. And because of the blood of Jesus, nabayaran po yung ating pagiging alipin sa ating pong kasalanan. And not only that, there's also a forgiveness. Through the blood of Jesus, forgiveness was granted. Paul emphasized in all his writing that the salvation of God's gracious gift to us who believe is not something we earn or achieve through our good works. So dito po sinasaad na there's a forgiveness and the redemption because of what He did on the cross. God planned and acted to save us not because He was obligated to do so, but because of His great love for us, because of the riches of His mercy. I think in verse 4, verse 6 ba yun? Dali Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng karunungan ng pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng tinakdang panahon at ang plano niya na pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ipinasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ay sa plano niya at kalooban ay sa plano niya noong pang-una, pinili niya na kami upang maging kanya sa pamamagitan ng pag-iisa kay Kristo. So sa pamamagitan po ng pagkikipag-isa natin kay Kristo, there's a grace na ginawa po ang Panginoong Diyos. It's a love, yung sabi po doon sa verse 5, unlavish. Yung love that lavish. Yung ibig mo sabihin, sobra-sobra. Then also, meron po dito yung sinabing adoption. Verse 5, He predestined us for adoption to Himself as son through Jesus Christ. Again, yung adoption po is something na talking about pinili pa rin. Di ba sa atin dito, pagka pinag-usapan natin yung inampun ka, parang something na hindi maganda. Pero po, sa Biblia po, pagka sinabing adoption, ikaw po ay pinili. In the Roman po, pagka ikaw po ay inadopt, yung katangian o yung karapatan ng unang anak ay mas higit ka pa po. So somehow that you've been rejected, but God chose you to be His son. And we are all adopted son. And not only that, there's a forgiveness that given to us. Those who repent and believe, there's a forgiveness. So, application, gratitude for grace. Understanding na hindi po tayo karapat-dapat doon sa ginawa o sa biyaya ng Panginoong Diyos. We need to understand yung grace na binigay niya sa atin. Yung love na binigay niya po sa atin. Remember, look at this. He's a God. And bilang God, bumaba po siya dito sa lupa para magpakatao. Gawin po yung hindi nararapat para sa Kanya, para po sa atin. Parang ganito lagi yung explanation nun. Ikaw bilang tao, sino dito tao ka?
Tapos, mahal mo yung aso mo. Dahil mahal mo yung aso mo, willing ka bang magpakaaso doon sa aso mo? So pagka naunawaan mo yon, yung Diyos, nagpakatao siya para maramdaman ng sangkatauhan yung pagmamahal na meron siya. Sino dito may kaaway ka? Willing ka ba na isakripisyo yung kaisa-isa mong anak, yung mahal na mahal mong anak, para doon sa taong nagkasala sa iyo? And this is the love of God. Ito yung pag-ibig ng Panginoong Diyos na sobra-sobra nag-uumapaw na tayong mga makasalanan na hindi karapat-dapat ng kaligtasan, but because of His love, He is willing to give His one and only Son so that all of us can receive this salvation. Sabi ko nga po kanina nung ba't ako umiiyak? Yung salvation belongs to our God. So holy, so worthy. Sorry kanina, I'm just being emotional po talaga ako kanina. Kasi I cannot contain the love of God given to me. And this is the realization. Si Pablo po, sinasabi niya, kumising kayo mga taga-Efeso. This is the spiritual blessing. Having this, having understanding on what Jesus Christ did on the cross, it's more than in material blessing that we can have here on earth. It's more than to all the prayers na meron ka. Sama ba siguro marami tayong pinag-pray-prayan. Lord, makapasa po ako ng exam. Pagka nakapasa ako ng exam, ito na yon. Lord, magka meron ako ng trabaho, ito na yon. Or Lord, makita ko yung someone ko. Siya na nga. Ito na yon. Pero today, God realized, pinapaunawa po sa atin ng Panginoong Diyos what He did on the cross, what we receive is enough bilang po Kristiyano. You are in a winning side. God chose us. God adopt us. He give us the redemption so that here living on earth, kung ano po yung meron sa langit, we can live here also in earth. Parang ganito. Even there's a war, there's a peace na binibigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Even now, wala pa sa iyong mga kamay. Pero sinasaad po ng Panginoong Diyos, by faith. Faith is being sure of what we hope for and the things that we do not see. Because of what God, because of the relationship na meron tayo po sa Panginoong Diyos, because of this salvation, we have faith. There's a certain to the things that we do not see. Dati po, pagka tinitingnan mo yung problema, talagang andyan lagi ang problema. But because of this hope, because of Christ, because of what He did on the cross, there's assurance that someday, yung mga pinag-pray-prayan mo ay mababago. Someday, yung kamag-anak mo na wala pang relasyon sa Diyos, magkakameron po relasyon sa Diyos. Kami po 7 magkakapatid. Ako po ang huling umattend sa church. Binudol pa ako ng mga kapatid ko. Pero nung umattend ako, I received Christ. But sabi ko, I live a life parang okay lang, masaya lang ang buhay. Pag umattend ng church, hallelujah! Alive. But when the right timing, when I accept Christ as the Lord and Savior of my life, sino po makakapag-aakala na ako'y magiging pastor pa? Kahit yung mga kapatid ko sinasabi, tamo nga naman tawing, ikaw pa, no? And you know what? What do I mean? I just also saying to all of us, maaari may mga bagay tayo na pinag-pray-prayan noon pa hanggang ngayon. But wag po tayo walang pag-asa because we are on the winning side. Andiyan po ang ating Panginoong Diyos na kasama natin ngayon. We have this spiritual blessing that can endure us. Pwede po tayong lumaban, pwede po tayong mamuhay ng naaayon sa tama because our God who is in us, who
helping us in every situation that we had. Name it. Anong problema na meron tayo? Finances? Kalusugan na meron ka? Relationship? Peace into your mind? Yeah. Again, look at the cross. Kung yung salvation ibinigay niya sa atin, ano pa yung mga bagay na simple lang na kaya niyang gawin sa atin. And remember, when you receive Christ as Lord and Savior, there's a spiritual blessing that we have already. As I end, last point, God has redeemed us from sin through the Holy Spirit regeneration. Ephesians 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Ang ibig sabihin ay pinatawad ang kasalanan natin na napakalaki sa biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Titus 3:4-6, ngunit nang mahayag ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masagalang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo na tagapagligtas. To those who believe, to those who repent and receive the forgiveness, sabi doon po, we will receive the God, the Holy Spirit. The God, the Holy Spirit will regenerate us. Binabago niya po tayo, nire-restore niya po tayo, going to holiness and blameless. When we accept Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit is already living in us. Remember, God, the Holy Spirit, is God. And God, the Holy Spirit, is living already in us. What are the attributes of God? He is holy. He is blameless. Sabi nga po, in the Old Testament, ang kasalanan ay hindi pwedeng, ang presensya ng Diyos ay hindi pwedeng makita ng sangkatauhan na may kasalanan. Even yung mga priest doon, natatakot po sila. They offer yung blood ng animal bago po sila pumunta doon sa templo. Bakit? Pagka nasumpungan nila ang presensya ng Diyos at sila po'y makasalanan, it will turn into death po. Namamatay po yung mga sangkatauhan. But now, when we accept Christ as Lord and Savior of our life, the God, the Holy Spirit is living in us. That's why there's always a regeneration. Naramdaman mo ba yon? Dati parang okay lang gawin yung mga bagay na ito. But ngayon, there is a conviction na nangyayari po sa atin. Yung tinatawag natin na konsensya. Nandun na, di ba? Ano ba yung God the Holy Spirit? God the Holy Spirit is the one who guide us, teach us, and rebuke us. He is the counselor na meron tayo. And look at it. How blessed we are having God the Holy Spirit. See, well, greater is He who's living in us than He who is in the world. Sino dito natatakot ka sa multo? Natatakot ka sa dilim? Natatakot ka pagka andyan na yung mga problema? Pero God, the Holy Spirit, is living in us already. He is in you, who encourage you. Parang ganito po yun ang senaryo niyan. Kumbaga, pagka ako lalaban sa NBA player, sorry lagi ang illustration ko, basketball lagi eh. Parang kung ako lalaban sa mga PBA player na lang. Pag solo lang ako, hindi ko kaya. Pero kung may LeBron James ako sa katabi ko, baka yung mga kalaban ko matakot po sa akin. And that's what happened. The enemy. Diba? Yung enemy, diba? Sinasabi ko, asan ang demonyo? Yan, nakatingin na naman kayo dito sa unahan. There's an enemy already. Ano kong enemy? They are like a roaring lion always trying to devour us. Nandyan lang po ang enemy.
That's why there's a lot of temptation, there's a lot of accusation, there's a lot of lies na meron po tayo. But now, God the Holy Spirit is living in us, who renew us to be to the person of Christ. That's why when we receive the salvation, we also God the Holy Spirit who renew us in the Christ likeness. We can walk in a new life. The Holy Spirit has given you a new life. Live in a way that reflect this transformation, avoid sins, and embrace righteousness. That's why we need to rely on the Holy Spirit for the strength and guidance. It's a reminder to all of us that we need to rely also to the power of the Holy Spirit. Ang pag-iipong Kristiyano o ang kaligtasan na meron tayo ay malaga po yan. Pero tandaan po natin that the God, the Holy Spirit, is already in us. You want to give this spiritual blessing na meron tayo? When we rely to the God, the Holy Spirit, who is in us. Sino po dito? Nano ka na-encourage ka dun sa word? If we forget that the God, the Holy Spirit is in us, kasi ganito po yun eh. Bakit lagi mo nagagawa na yung kasalanan? Baka you not allow the God, the Holy Spirit na magsalita para sa'yo. Bakit ang daming trap ng enemy? Ang daming temptation? Bakit sa lahat ng transaction na meron ka, lagi kang nagpo-fall into sin? Baka you did not allow the Holy Spirit to speak into us. But today, I believe, even to me, God is speaking to all of us. Let's rely on the God, the Holy Spirit, to speak to all of us. Again, salvation that we have, ito po ay bigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ito po ay plano niya. Hindi po lahat ng tumanggap ay dahil ligtas na po sila. But kung ito po ay ang Diyos ang nag-allow ng ating pong kaligtasan, tayo po ay magkakameron ng kaligtasan. At kung tunay po tayong ligtas at meron tayong tunay na relasyon sa Diyos, ito po ay naapektuhan ang pang-araw-araw nating buhay. Can we all stand up today? Let's go. Ang puso ng kaligtasan ay ang mensahe ng Ebanghelyo na kinabilangan ng pagbabagong buhay at pagbibigay katwiran, pagpapabanal at pagluluwalhati. Romans 3:21-22. But now, the righteousness of God been manifested apart from the law, although the law, the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ, for all who believe, there is no distinction. Jesus Christ bought us our redemption. Yung kaligtasan po na meron tayo, it is because of what Christ did on the cross. Ang tunay po na kaligtasan na meron tayo, it reflects on how we live here on earth. Can we all close our eyes and let us pray? Lord, thank you for the day. Thank you, God, for giving us the understanding or to understand your word. That truly the salvation is only coming from you. Not in our good works, not in our all doing, but it's all about you. I pray for today, God, na strengthen us. Palakasin mo po kami, mga Kristiyano nandito, na maunawaan namin kung gaano kahalaga
yung spiritual blessing na amin natanggap, ang iyong kaligtasan, ang pag-ampun mo sa amin na ngayon, we can call ourselves as your son and daughter. Bilang iyong mga anak, ganun po kami pinahal that you are willing to sacrifice your one and only Son to all of us. I pray also, Lord, that we will appreciate your grace. Na nandito kami, Panginoon, na maunawaan namin, maintindihan namin ang sobra-sobrang nag-uumapaw mong pag-ibig na ibinigay sa amin. Kung gaano ito kalawak, gaano ito kalaki, kalalim, Panginoong Diyos. Maybe some of us here today, bilang mga Kristiyano, parang we look ourselves that we are not blessed because of the things that happening in us here on earth. But today, thank you, God. Because you renew our mind. I believe today God is renewing our mind. You are that person that you think that you are not blessed. God is reminding you that greatest blessing that I gave you is your salvation. Not all people can understand. Hindi lahat ng tao na unawaan ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Hindi lahat na unawaan ang kaligtasan ay dahil sa aking grasya. But if you are today here understanding of what I did on the cross, you are already blessed. God, the Holy Spirit is also in you, who will help you, who will guide you, who will teach you, and all the things. Lord, thank you for today, God. All of us who are here, even we know our salvation or not, nandito kami, Panginoong Diyos, we allow you, God, the Holy Spirit, to speak to all of us today. If you are that person also, please allow God the Holy Spirit to speak to us today. Please allow God the Holy Spirit to minister to all of us today. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Huwag mong isipin kung anong oras na. Again, it's all the scheme of the enemy. But now this is a place for us to honor, to glorify the God who gave the salvation to all of us. The God who gave the grace, the love and mercy to all of us. Lord, we want to worship you to this place. Lord, we want to glorify you into this place. Lord, balik mo yung pag-ibig, pagmamahal na meron kami, Panginoong Diyos. Lord, we want to declare your goodness to all of us. Lord, we want to cry out, Lord, every pain that we receive here on earth. But now, Lord, iparanas po sa amin kung ano nangyayari sa kalangitan. Sa kalangitan, Lord, nag-worship mo mga mananampalataya doon. Sa kalangitan, Lord, sinibigyan ka ng mapuri. Sinasabi, wanan, ang Diyos magpakailanman. Lord, we want to worship you. Let's worship the Lord. There's no secret.